of God. Number 1, distinctly. Hindi mo babasahin yung salita ng Diyos as if hinahabol ka ng aso at tumatakbo ka kasi kakagating ka. Hindi mo rin binabasa yung salita ng Diyos as if somebody ka sa harapan ng congregation. See, mayroon ka kayo. As if somebody, kung sino siyang giant. Walang giant sa loob ng simbahan. Tanggalin niyo yan kung babasa kayo ng salita ng Diyos. Pumunta kayo sa simbahan, hindi po siya na kung kaliwat na. Hindi na niya, na po mabait na pastor. Sinasabihin ko kaliwat kanan, hindi ko tinutulak. Why? Because we must give the highest respect to this book. This is not an ordinary book. What distinctly, number 2, and gave what? Sense. Right? Expositor. Okay? Dapat maintindihan ng tao yung binabasa mong libro. Para kapag lumabas yung tao, naintindihan niya yung salita ng Diyos at yun ang kanyang armas, yun ang kanyang lakas, yun ang kanyang knowledge, yun ang kanyang wisdom, yun ang magbibigay sa kanyang direction, yun ang magbibigay sa kanya ng tinatawag natin victory sa lahat ng trials sa buhay. Eh, hindi ordinary ang magturo sa salita ng Diyos. Sino mang nagtuturo ng salita ng Diyos, dapat siya ay tinuruan ng tamang paraan. Right. Bakit? Yung pulpitong ito, ang sabi dito, it was made for that. Sa alam ba, yan ay banal na lugar? Ano ka tatayo dyan na hindi ka nagbasa ng Bible? Hindi niya? Wala ka mang tele-Bible read, hindi ka ba nag-aaral ng mabuti, no? Hindi mo man pinag-aralan ng maayos, tapos tatayo ka dito. Anong klaseng simbahan niya? Kaya importante, bawat isa ini-train. Nakita mo si Kristo? Alam mo ba ng mga apostoles, hindi sila nagturo? Unless, una, naturuan sila ng 3.5 years. Pangalawa, nung sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Tignan mo, Acts 1:8 at Luke 24, but tarry in Jerusalem until ye be endued with the power from on high. At alam mo, ilang araw sila naghintay? Sabi niya, do not go out, do not witness, do not do soul winning. Just tarry in Jerusalem. Wait for the coming of the Holy Spirit. Because when the Holy Spirit comes, you will be empowered to do the work of witnessing, the work of preaching, and the work of discipling. At nung sila ay pinuspos ng Espiritu Santo, tumayo si Pedro at yan ang pamulan. Tignan mo, 3,000, sunod 4,000, sunod 5,000. Kung babasahin mo sa Acts chapter 6, hindi na ma-accommodate. Kailangan na ang diakono. At kung babasahin mo sa Acts chapter 19, sa Acts chapter 19, sa Acts chapter 19, ito ang nakasulat. Acts chapter 19. Kung babasahin mo sa verse 20. So mightily what? Grew the word of God and today. Nakita niyo ang salita? Mayroon diyang word na grew. Pero hindi lang ini-emphasize. Ang ini-emphasize what? Mightily. Okay? Ito, dinidescribe ito. Okay? At ano yung nag-grow?
Nag-grow yung tao in the Word of God, hindi in the Word of man, hindi in the doctrine of man and the Word of God. Yan ang dapat natin maintindihan. Hindi pa tayo nagpapamala. Naninilaman pa lang ako. O, baka kayo mag-aagunan. Alright, so good evening. Pamalatayan, narito na ba lahat? Nasa siya na pala. Luke chapter 12. Luke chapter 12. Our studies is about local parables of Jesus Christ. If you are with us last Saturday and last Monday, narinig nyo yung at least 5 o 4 na parable na sinulat ni Lucas from the book of Luke. And remember, parables is the highest form of fiction. This is not an ordinary form of teaching. This is an extraordinary form of teaching na ginamit ni Kristo as he ministered and obeyed the plan of the Father in his life. So we will be reading Luke chapter 12, 1 to 15 alternately. I will read verse 1, you will read verse 2 until verse 15. In the meantime, when they were gathered together in an innumerable multitude of people, and so much that they trod one upon another, he began to say unto his disciples, first of all, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is what? Which is hypocrisy. For there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. Yan ang isang characteristic at description ng religious people. Hypocrite. Therefore, whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light, and that which ye have spoken in the ear in closet shall be proclaimed upon the housetops. And I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do. But I forewarn you, whom ye shall fear. Fear him which after he hath killed hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Are not 5 sparrows sold for 2 farthings, and not one head is forgotten before God? But even the very hairs of your head are numbered. Fear not therefore, are ye of more value than many sparrows. Also I say unto you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God. And whosoever shall speak a word against the Son of Man, he shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, he shall not be forgiven. And when they bring you unto the synagogues and unto the magistrates and powers, take ye no thought or how or what things ye shall answer, or what ye shall say. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. He said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you?
And he said unto them, Take heed, beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possessed. Manalangin tayo. Our loving Father, our gracious Lord, you are faithful to every one of us throughout the day. You are the God who guided us, who protected us, who provided us of our needs, has given us, O God, rest so that we can have this sound body throughout the day to be used at home, at work, and as we travel, and as we come together to study your word. Thank you so much for being our faithful God and our loving Father. And as you look at the life of each one of us today, it is my prayer that there is humility, there is willingness to really learn so that we can minister the eternal word of God and to every people that you have given to this church. So that over out of this ministry being taken and continued by Bible Baptist Church Dubai and Bible Baptist Church Abu Dhabi, we can see, oh God, those sinner, guilty sinner, hellbound sinner, experience the blessing of forgiveness and pardon. Have a life of conversion and transformation. Called to become expositor of the eternal word of God. So that the Father, through these churches that you have given to us in this place, we can continue the church that you have established, becoming light and soul in this dying and wicked world, because every member is properly, fed through your eternal word of God. I pray that you will, the Father, speak to these men and ladies tonight so that you will realize the importance of being rooted and grounded in the Word of God. And there is no alternative but for every one of us to undergo a study or go under the discipline of teaching and teaching and teaching. May this believer who is with me, that Father has the willingness and the joy and the commitment to pay the price so that they are educated in the eternal Word of God. They are not illiterate in the eternal Word of God, but they are educated, knowledgeable, properly equipped, in order, dear Father, that you can use them, each one of them mightily, and equipping thy people, so that the church, the Father, is edified, and the church becomes a glorious instrument of the power of God in taking the gospel to other people. Oh God, cleanse our mind, cleanse our hearts, cleanse our soul, cleanse our life from every stain of sin through the blood of Jesus Christ. I confess to you that sins that we have. Forgive us, dear Father. And with thy presence through the Holy Spirit, will give us, oh God, the love, the attention, the commitment, the humility, the joy to receive and undergo the discipline of being, oh God, disciple in the Word of God. So I commit to you each one of these believers. I commit to you each one of these students. We ask for your presence, for your empowerment, for your overflowing grace to help us tonight. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat. Na kung kayo mag-aaral, dapat mayroon kayong puso na mag-aaral. Hindi lang kayo nag-aaral dahil sinabihan ko kayo mag-aaral. Hindi rin kayo mag-aaral dahil sinabihan kayo ng pastor. Tulad Pastor Nino, Pastor Ramil, o Pastor Flore na mag-aaral. Narito kayo ngayong gabi para mag-aaral.
Dahil kayo ay ligtas at mayroon kayong kagalakan na maging teacher ng salita ng Diyos. And the only way kayo magiging teacher is when you undergo the discipline of study. At katulad ng sinabi ko, ito yung ating not only a teacher, but an expositor of the eternal Word of God. See? We need to go back to the original way of teaching the Word of God. Ang tawag niya sa hermeneutics, exegesis. Hindi eisegesis. And we are living in a time na most people are using the exegesis methods of teaching the Bible. Remember, exegesis is not biblical. Ang biblical ay exegesis. Alright. So we are now in the study of the book of Luke. And you will notice in Luke chapter 12. In Acts chapter 12, we have the sequel. We have the sequel, or we have the tinatawag nating tinatawag nating the parable of the sequel of the parable of the friend and the knight, and the introduction to the parable of the rich fool. Kung kayo may syllabus, nasa number 5 yan. Number 4, the friend at night, Luke chapter 11, 5 to 13, at Luke chapter 12, 13 to 15. Alright. Kung ating babasahin, makikita natin na yung controversy between Jesus and the religious leader na tinatawag nating Pharisee and Scribe is increasing. See, nag-i-increase yung controversy against or between Jesus Christ and the Pharisee. The Pharisees blaspheme and demand that Jesus prove who He is. That is chapter 11 from verse 14 down to verse 28. And you will notice the answer of Jesus Christ. Look at chapter 12, verse 1. In the meantime, when there were gathered together an innumerable multitude of people. See? At paano dinescribe yung innumerable? So much that they trod one upon another. Yan ang description ng innumerable. He began to say unto his disciple, first of all, kasama niya yung mga disciple, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is what? Hypocrisy. So nagbigay siya ng warning. Jesus responded by denouncing their legalism and hypocrisy. At from verse 29 to 52 down to chapter 12, 1 to 12, their approach to righteousness. At ano yun? The law. Alright. At ito yun. Tingnan mo ha. Pakita ko muna sa inyo yung yan ang unang parable. The parable of the wine and the skins. Yan ay out of the controversy na
nag-arose between the Pharisee and the Lord Jesus Christ, including the scribe. At ang pinaka-central idea ng parable is what? There is incompatibility between the old and the new. Now notice ito ang ating ministry. Continue with it. Kasi pag hindi mo naintindihan yung incompatibility, ang ibig sabihin, yung new, hindi mo pwedeng ilagay sa old. Yung old doon, hindi yung simbahan. Ang old doon, yung legalism na ginagawa ng mga Pariseo. Alright. Then, yung old inyo na yon na tinatawag nating parable, si Kristo nagbigay ng tinatawag nating exposition at explanation. At yan ang tinatawag nating the parable of the sower. Because of that, mayroong tinatawag na mayroong tinatawag mixed responses to the ministry of sowing the seed. Mayroong different responses. At dito, sa parable of the sower, mayroong at least 4 different kind of responses. The first one, yung nasa path. The second one, yung nasa rocky. The third one, yung nasa journey. And the fourth one, yung nasa good ground. So mayroong 4 different responses when you plant the seed. And out of the 4, the real response is what? Number 4. And what is the proof? Mayroong mayroong 60-fold, mayroong 30-fold, mayroong 100-fold. Anong ibig sabihin? Ang tamang response sa salita ng Diyos, ito ang testimony. See? Ito ang proof. Mayroong tinatawag fruits. Now remember, ang hinahanap ng Diyos ay hindi leaves. Ang hinahanap ng Diyos is what? Fruits. See? At ang tunay na ligtas will always what? Have fruits. At yung fruit na yung, kung babasahin mo, ito yun holiness and without blame. So, mayroong mixed response. Alright. Yan ang number 2. Then, as the controversy continues, dumaan si Kristo sa Samaritan, hindi siya tinanggap ng Samaritan. At mayroong abogado na nagmamalaki, akala niya mas matalino pa siya at mas magaling pa siya kay Kristo. Tinanong niya si Kristo, what is the first and great commandment? Sinagot siya ni Kristo. At ang nagtanong pa siya, ang sabi niya, who is my neighbor? At sinagot siya ni Kristo sa magitan ng parable. See? The parable of the Good Samaritan. At kung titinan mo, narito yung mga karakter ng parable. Narito yung robbers, narito yung wounded man, narito yung priest, narito yung Levite. Yung priest and Levite, yan ay representative ng religious people. In our time, yan yung nagpipreach sa pulpito. Or yan yung nakaupo sa mga pews. Religious. See? Pero, ano ang absent? Ang absent ay ito, compassion. Ano ang present? Ito ang present, pride.
See? Yan ang religious people. At sino yung mayroong compassion? The Good Samaritan. What is the Good Samaritan? If you will read John chapter 4, there is no dealing with the Jew and the Samaritan. So, anong ibig sabihin ng tinatawag na Good Samaritan? Ito naman sabi sa Luke chapter 10. Sa Luke chapter 10. Look at verse 36 and 37. Which now of these three thinkest thou? Yan ang sabi ni Kristo sa abogado. Now remember, yung abogado ay scribe, well-educated, well-trained. Mayroong malalim na understanding ng the law, ng Pentateuch. Was neighbor unto him that fell among the thieves. Anong sagot nung well-educated, deeply rooted sa tinatawag nating Pentateuch, the law of Moses, scribe, abogado? Ang sabi niya, he that showed mercy on him. Sino? The Good Samaritan. Siya ang tunay na kapitbahay. Anong sagot ni Kristo? Then said Jesus unto him, go and do thou likewise. Sa ibang salita, sinabi ni Kristo, gawin mo, magi kang Good Samaritan. Sino yung Good Samaritan? Yung Good Samaritan, kaaway na yung Hudyo. Ang tunay na Kristiyano na mayroong conversion at mayroong compassion kahit kaaway mo, kaibigan mo, at kapitbahay mo. Yes. Kaya pag dinaanan mo, kinakamayan mo, hindi mo ini-ignore. Naintindihan nyo kung ibig sabihin ng good kapitbahay? In-emphasize yan sa Matthew chapter 5. Yan naman sa Matthew chapter 5. Huwag kayong maging katulad ng pari at Levite. Naintindihan niya? Matthew chapter 5. Naman sabi sa verse 44, but I say unto you, love your enemies. Yan ang sabi ni Kristo. Sino dito ang walang kaaway? Wala man pala. Ilan ba pala may kaaway eh? Oh. Anong sabi niya? Mahalin mo yung kaaway mo. Oh. Paano mo ipapakita ang mahal mo yung kaaway mo? Nagsalubong kayo. Lagi kang pari, dumang ka dito. Oh, hindi ka kapitbahay eh. Oh. Nagsalubong kayo, dumang ka dito, para kang Levite. Hindi yung kapitbahay. May mga pastor na ganon, may mga miyembro na ganon. Yung pastor na ganon at miyembro na ganon dapat magbago. Naintindihan niyo? So ang tanong, paano ka naging kapitbahay? By being a good Samaritan. Kahit sa iyong kaaway. Alright, din nakarating tayo dito. Sa number 4. Ang context, nanalangin si Kristo. Nakita ng mga disipulo na nanalangin si Kristo. Pagkatapos ni Kristong manalangin, ang sabi niya, Lord, teach us to pray as John the Baptist teach his disciple. At si Kristo nagturo. Anong sabi niya? Hallowed be thy name. At alam niyo ba na ang isang napaka-importanting dapat matutuhan ng sinumang pastor, ng sinumang deacons, o ng sinumang elder, o ng sinumang men,
o ng sinumang members, o ng sinumang church, prayer. Maraming mga Baptist at maraming mga member at maraming mga elder at maraming mga deacons at maraming mga tinatawag nating pastor kung manalangin ang background Katoliko. Hindi pa natuto ng tamang panalangin. Natuto na ba kayo ng tamang panalangin? Alam nyo ba itong salita na ito? Hallowed be thy name. Yan ang turo niya. You start your prayer like this. Di mo sa Luke chapter 9 ba yun? Luke chapter 9 o chapter 11? Luke chapter 11. And he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. At matuto tayo. Yan ang tinatawag nating sitting ng parable of the friend at midnight. See? The lesson on prayer. At napaka-importante na yung pastor marunong ng prayer at yung pastor nagtuturo ng tamang prayer. Yung men marunong ng prayer at yung men nagtuturo ng tamang prayer. Yung ladies marunong ng prayer at yung ladies nagtuturo ng prayer. Yung nagtuturo sa bata or sa young people or sa adult marunong ng prayer at marunong magturo sa mga bata ng prayer. Anong ibig sabihin ng conversion? Pag tinawag na conversion, anong ibig sabihin? Hindi lamang yan, nagbago ka ng damit. Kahit sa iyong panalangin, dapat may conversion ka. Dapat mayroon ka ring conversion. Sa iyong prayer, sa iyong kwarta, at sa iyong buhay. Dapat may conversion ka. At maraming Kristiyano, walang conversion pagdating sa prayer, walang conversion din pagdating sa kwarta. Kailan kayo matututo? At kailan kayo magpapakita ng conversion sa prayer, sa kwarta at sa buhay? Kapag nag-rapture na, kawawa ka man. Alright. So, yan ang context, prayer. And therefore, narito yung parable. The parable ng friend at midnight. Kung babasahin mo yung Luke chapter 11, makikita mo, the good gift is the Holy Spirit. See? Makikita mo the character of God. Makikita mo the needs of God's children. At makikita mo as you examine the story, the relationship children. What is the tinatawag nating focal point of the parable? The reputation of God. See? Tingnan nyo sa Isaiah chapter 42 verse 8. Isaiah chapter 42 verse 8. Ito ang sabi dito. Isaiah chapter 42 verse 8. I am the Lord. That is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Very jealous ang Panginoon pagdating sa kanyang pangalan. That's why, nung tinuruan niya yung kanyang mga disipulo regarding prayer, in-emphasize niya na dapat ang mga apostoles at ang sinumang mga
anak ng Diyos ngayon, kapag manalangin, dapat marunong nito. Pero pamula yan sa ano? Our Father. And remember, only the born again can call God our Father. And remember, itinuro yan hindi sa unbeliever, itinuro yan sa mga disipulo. Yung mga disipulo sa ating salita, born again or saved. So dapat marunong kayo nito. Yan ay worship. You must worship God, first of all, in your prayer. You must give the highest adoration, the highest honor, the highest glory. You must eulogize God in your prayer. Yan ang unang-una. At kung marunong ka ngang mag-prayer, ito ang isa sa pinakamahaba na area ng prayer. Pero sa maraming Baptist, ito ang pinaka-absent sa maraming prayer ng Baptist. Oh. Bakit ko sinasabi? 1965 pa ako nagsisimba. Oh. Hindi ako nag-a-absent sa simbahan. Baptist yan. Oh. Lahat ng conference ng lahat ng Amerikanong missionary from Northern Luzon, Southern Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao, naroon ako present. Lahat ng mission conference ng Santa Mesa, naroon ako. Lahat ng mission conference ng Santa Ana, naroon ako. From that time on until now. Kahit yung Amerikanong pumunta dito kung manalangin, hindi mo makikita ng mabuti ito. Maririnig mo lang yan sa mga Pentecostal. Now remember, ang parable, mayroon lamang isang central idea. There is only one central idea. Kaya ito ang, lahat yan nagkukross dito, isa lang ang central idea. You can apply sa iba't ibang paraan, but there is only one central idea in every parable. And you must look at that central idea in the parable so that you can interpret the parable properly and you can apply the parable exegetically and you can what? Become a teacher of the Word of God. Hindi nyo yan nadaanan kasi wala man kayo nung Saturday. How to interpret parable. Alright, punta tayo dito sa number na susunod. Ano yung number na susunod? Binasa natin chapter 12. Alright, sa chapter 12, naroon sa verse 13 to 15, yung setting of the parable. Tayo mo yung inyong syllabus. Chapter 12, naroon yung ano? Naroon yung setting of the parable. 12, 13, and 15. For Luke chapter 12, 13 and 15. And one of the company said unto Master, kasi maraming tao, di ba? Ang sabi sa verse 1, that innumerable multitude of people in so much that they trod upon one another. So yan ang picture. Narito si Kristo, kasama niya yung mga disipulo. Maraming taong nakasunod sa Kanya. Isa sa tao na yon, sa verse 13, 14, and 15, linapitan si Kristo. At ang tao na yon, may problema sa pamilya. Ano yung problema sa pamilya? Nag-aaway sila sa kanilang mamanahin. Kaya kung kayo Kristiyano, huwag kayo mag-aaway para hindi kayo katulad ng tao ito, lalapit kay Kristo at hihingi ng advice. Hindi pinag-aawayan yung inheritance. That's right. Diablo lamang ang mag-aaway sa inheritance. Hindi na niya, hindi yan pinag-aawayan. Kung ayaw mo mag-aaway, di ibigay mo na lang sa kanila, hindi ka mag-aaway. Magagawa mo yan, ibigay mo.
Kaming mag-asawa, binigay namin yung inheritance. Sa kapatid niya, sa akin, sa kapatid niya. Ang aming philosophy, magre-raise up kami ng sarili naming wealth. Kaya yung sinasabi ko, real yan sa buhay namin. Give up namin. Kasi nakalagay sa Proverbs, a good father leaveth inheritance to his children. So nag-aaway sila, linapitan ng isa si Kristo at sabi niya, pwede bang tulungan mo ako na kausapin yung kapatid ko para hatiin namin yung aming mamanahin? Kita mo? Sa verse 13. Sa verse 14, si Kristo nagsagot. Sabi niya, Man, who made me a judge or a divider over you? See? Ang kanyang tanong. Di nagbigay siya ng pinaka-importanting warning na dapat marinig ng bawat believer. Ano yung warning? Verse 15. Beware of covetousness. What is covetousness? Sa term ngayong panahon, materialism. Sa term na biblical, love of money. Sa term na biblical, sign of perilous times. Tingnan mo sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Naman sabi dito, verse 1, this know also that in the last days what? Perilous times shall come. And we are in the last days. Remember, tayo ay nasa last days. See? At anong sabi niya sa verse 2? Yung marka ng last days. What is the mark of that perilous and dangerous time na sinasabi ni Pablo? Number 1, for men shall be lovers of their own selves. Ano yon? Selfish. Love of self. Kagabi ba o kanina? Kagabi. Selfie. Oh. Kita mo yung generation ngayon, mahilig mag-selfie? Oh, sige. Selfie. Love of self. Walang ibang pinaka-importante kundi sarili niya. Hindi siya pwedeng maging good Samaritan. Kasi ang kanyang minamahal ay sarili niya. Tema number 2, covetous. Kita niya? Yan ay dangerous time. Sabi ni Pablo, kapag ang tao naging covetous, we are living in a very perilous or dangerous or difficult time. At yan ang problema ng Pilipinas, di ba? Kaya maraming corruption. So yan ang warning ni Kristo, beware of covetousness. At nagbigay siya ng reason. Diba sabi sa verse 15, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. That is not the measurement of your life. See, your wealth, your power, and your pleasure is not the measurement of your life. They are not the true measurement of life. Ang problema, yung piki na measurement of life, yun ang binibigyan ng priority, ng importance ng maraming believer. See? At nagturo siya ng parable. Basahin natin kung ano yung parable. Tamo sa verse 16. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within himself, saying,
What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Tignan mo yung conclusion. So is he that layeth up treasures for himself and is not rich toward God. Alam niyo ba ang dream ng maraming tao? Maging mayaman. See? Na born again na, naging ang pastor, ang dream niya pa rin maging mayaman. Na born again na member, na bautismo na member na ng Baptist Church, nagsisimba na, nakikinig na every time na mayroong service at mayroong preaching, pero yung kanyang dream pa rin maging mayaman. Anong wala? Conversion. Sabi ni Kristo, hipokrito. So anong itinuturo ni Kristo? Based sa context, based sa controversy at context. Ano ang kanyang itinuturo? Ano ang kanyang itinuturo? Nasaan na ba yun? Alright. Ito ang kanyang itinuturo. Tingnan natin. Ay, mali. Alright, mali. Alright, tingnan natin. The parable of the rich fool. Alright. Remember, by illustration, ipinapakita ko sa inyo na every parable mayroong central idea. Ang tawag dyan ay juxtaposition. So yan ang tawag dyan. Alright. At yan ang mga karakter. Jesus directed the rich for God. Yung concern ng mayaman, sarili. The rich man, wealth, alright. Yan ay natural order. Yan ang Adamic life. Mag-desire na maging mayaman. Not only the rich man desire to be rich, sabi dito, pero yung source is God, desire to hoard and to accumulate. The rich man believed himself to be what? Self-sufficient. And that is what? Atheism. The death of the rich man interpreted as what? Cataclysmic. See? Pagkatapos na siya mag-ani at matipon lahat ng kanyang kayamanan, in that night, namatay siya. See? Hindi niya nakakala. God condemnation of being rich towards self. Tinawag niya thou fool. So ano yung pinaka-main idea na dapat nating maintindihan? Ito, the folly of being what? Rich towards self and not toward God. Kung kayo man magtatrabaho at magiging mayaman, magi kayong mayaman para sa Diyos, hindi para sa sarili niya. See? At kayo magiging mayaman para sa Diyos kung isinasauli nyo consistently, faithfully, joyfully, willingly, cheerfully, with simplicity, what belongs to God. Ang tawag dyan, tithes, offering, and first fruits. Na kanyang karakteristik, joyfully, willingly, cheerfully, with simplicity, what belongs to God. Tingnan mo yung last verse ng verse 20 ng chapter 12, brother. Tingnan mo last verse. Verse 21. Ano yung kanyang in-emphasize? Sabi niya dito, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Kung babalik ta rin mo yon,
be rich toward God. See? Tayong mga Kristiyano, ang isang area na dapat mayroong makitang conversion sa atin ay related sa kwarta. See? Dapat marunong ka nang tumingin sa Diyos. Sabi dito, di ba? Sino? Siya ang source ng lahat ng bagay. Oh. Tanong ko, natuto na ba kayo noon? Kailan kayo natuto na maging mayaman para sa Diyos? Kailan? Hindi pa ba kayo nakarating sa ganong klaseng level ng buhay Kristiyano na sa inyong pagtatrabaho, sa inyong pag-accumulate ng kwarta after kwarta after kwarta at pagtanggap ng kwarta after kwarta, ang iyong desire, maging mayaman ka sa harapan ng Diyos, and therefore, hindi ka greedy. Ikaw ay generous. So nakatransfer na ka ba? Ito yung tulay, di ba? Nakatransfer ka na ba sa tulay from greediness to generosity? Nakatawid ka na ba doon? O hindi ka pa nakatawid? Na-stuck ka dito. O, na-save ka. 2005. 2025 na ngayon, narito ka pa rin. Hindi ka makaakyat-akyat at makatransfer at makapunta doon sa kabilang lugar ng tulay na kung saan mayaman ka na para sa Diyos, hindi na para sa sarili. Naintindihan niyo ba yung parable? Dapat marunong kang mag-travel ng highway at tumawid ng tulay. So, anong ibig sabihin? Yan ang pinaka-central idea. At of course, ang kausap niya ni Kristo, ang kanyang tinuturuan yung mga disipulo. Tingnan mo sa verse 1. Anong sabi niya? 12. And he began to say unto his disciple, first of all. Bakit si Kristo nagturo ng disipulo o nagturo ng parable? Para yung mayroong willingness na matuto, tuturuan niya in parable form. At yung walang willingness na matuto, isasarado niya in parable form. Nasaan kayong area? Naroon ba kayo doon sa mga believer at mga member na willing matuto? O naroon kayo sa mga Parisiyo na ayaw matuto kaya sinasarado ng Panginoon? Dalawa lang yan. So medyo tanongin yung sarili nyo honestly. At kapag naintindihan mo, may tuturo mo ng mabuti. Maintindihan mo what is life. What is really Christian life? What is life for? Bakit ka na born again? Bakit binigyan ka ng trabaho? Para maging mayaman sa sarili mo? O para maging mayaman sa harapan ng Diyos? Alam mo, kapag mayaman ka sa harapan ng Diyos, wala kang may pagmamalaki. Wala. Laging ang pagtingin mo sa sarili mo, zero. Pero kung mayaman ka sa sarili mo, aba, kala mo kung sino kang siga na miyembro ng simbahan. May kwarta lang naman. Bakit ka lagi siga? Kwarta lang naman nasa iyo. O, wala bang conversion? Alright. So, sino may tanong? So, narito yung, hindi na natin binasa ito. Alright. Two brothers, yan ang sitting. Nag-aaway yung dalawang magkapatid. Nagbigay si Kristo ng ng warning. At dito uli, lumabas yung napaka-importante theology sa
sa Book of Luke. Anong tawag? Theology of Reversal. Yan ang Luke. Yung mayaman, sinusumpa. Yung mahirap, pinagpapala. Theology of Reversal. Then sa 16 to 20, naroon yung istorya. Tignan mo yung significance, verse 21. Tignan mo yung number 4. The focal point, folly of being rich towards self and not toward God. Anong tawag ni Kristo? Sa sino mang believer at sino mang disipulo at sino mang pastor at sino mang men at sino mang member na mayaman sa sarili niya, thou fool. Yan ang pangalan mo sa harapan ni Kristo. Gusto mo yung pangalan na yon? Sinong gusto ng pangalan na gano'n? Thou fool. Talagay ko para apelyido, greedy. Anong pangalan mo? Thou fool. Ang apelyido mo, greedy. Oh. Now remember, hindi siya fall dahil siya ay dishonest. Siya ay honest. The farmer is honest. The farmer is diligent. The farmer is wise. See? Yung farmer, marunong siyang magplano, mayroon siyang goal. Hindi siya yung farmer na kisira-sira, whatever will be, will be. Siya yung farmer na mayroong vision of farming. Mayroon siyang goal. Mayroon siyang direction. This will I do. I will pull down my barns. I will build another, a greater one. Then after harvest, I will enjoy. May plano siya. Alam niyo ba na ang buhay na walang plano at ang trabaho na walang plano, stagnant? At alam bang stagnant? Bumabaho. Tumingin ka ng stagnant na tubig. Nakakita ka stagnant na tubig na nagbango? Ha? Kahit pamilya, tatay, mag-aasawa ka. Dapat may goal ka. See? Anong gusto mo na tatay? Good, godly, or bad and ungodly? Anong gusto mong pamilya? Laging nakasandal o producer? Paano palalakihin yung anak mo? See? Kaya hindi ka mag-aasawa na wala kang plano. Pag nag-asawa ka na walang plano, kisira-sira ang buhay mo. Tinuturo yan ng tatay sa kanyang anak. See? Dapat may plano ka. Kung mag-aasawa ka, may plano ka. Unang-unang plano mo, mag-aasawa ko ng unbeliever. Magandang plano mag-aasawa, di ba? Pero masamang plano, bakit? Unbeliever. Maganda on one side, masama on another side. Bakit? Binabiolate mo yung 2 Corinthians chapter 6 ba yun o 1 Corinthians? Verse 14. Alright. Ano yung problem? Problem with riches, self-sufficiency, dependence upon wealth apart from God. Yan ay practical atheism. Hindi na natin yan kasi wala tayong time. Wala tayong time. Anong oras na ba? Hanggang anong oras tayo dito? 10:00? Alright. Ang sabi dito, in his desire to accumulate and hoard wealth, the rich man keep to himself, which otherwise might be used to help the poor. Ayun na niya, bakit binigyan ka ng Diyos ng trabaho? At binigyan ka ng lakas
pagsakay mo sa bus o pag-drive mo ng iyong sasakyan, iningatan ka ng Diyos. Nakarating ka sa trabaho mo, nagawa mo yung trabaho mo, ibinalik ka sa bahay mo, pinatulog ka niya bago ka kumain. Kaya gumising ka gutom. Oh. Bakit? Tignan mo sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Basahin natin verse 28 ng sabay-sabay. Ephesians chapter 4 verse 28. Take your Bible. Alright. Anong sabi dito? Let him, read. Let him that is still no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that needeth. Okay? Yan ang economic program ng Diyos. Oh. Ang tawag dyan is biblical economics. Okay? Bawal, alam mo 28, sabi ni Pablo sa mga taga-Episo, noon nagnanakaw kayo, nung hindi pa kayo miyembro, nung hindi pa kayo ligtas. Mga magnanakaw kayo. Sabi niya, ngayong naligtas na kayo at membro na kayo ng Ephesian Church, hindi na kayo dapat magnanakaw. Huwag na kayong magnakaw. Dapat ano? Dapat laborer na kayo. See? Working with your hands. Alright. At ano ang trabaho nga hanapin mo? Yung trabaho na good. Hindi yung trabaho na bad. Tandaan nyo, may trabaho na bad at may trabaho na good. At kung ikaw born again at believer, ang desire sa iyo ng magtrabaho ka, pero magtrabaho ka at maghanap ka ng trabaho na good, hindi bad. Pero ang attitude mo sa trabaho is labor. See? Labor. What is the purpose? That he may have what? To give to him that needed. See? Binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng sweldo, para ano? Para magi kang generous. At ito yung program niya, no? Narito ikaw, di ba? Ayan, ikaw dito. Nagtrabaho, mali. Alright. Tumanggap ka ng sweldo. Ang unang sweldo mo, para sa ano? Para sa Diyos. Yan ang unang direksyon ng sweldo mo. Pangalawang direksyon ng sweldo mo, para sa iyong ano? Family. Pangatlong direksyon ng sweldo mo, para sa ano? Para sa ano? Mahirap. Pang-apat na purpose ng sweldo mo, para ano? Saving. So, hindi mo inuubos. Alright. At kung ikaw is marunong pa ng tinatawag nating economics, mayroon ka pang ganito, investment. Mayroon kang ano? Investment. Anong investment? You let your money work for you. See? So, dalawa kayong nagtatrabaho. Tatlo pa nga eh. Mayroon kang saving, mayroon ka ikaw, nagtatrabaho ka para magkakwarta, yung investment mo nagtatrabaho para magkakwarta. See? Huwag lang yung tanggap sweldo, gastos. Pag nagka-problema, tawag sa gobyerno, hingi ng tulong, tawag sa kamag-anak, unwise ka. See? So yan ang direksyon. Para mayroon kang ano, may tulong. Pero alam nyo dito, in between dito, kung titingnan mo,
mayroong isa pang dapat napuntahan yung kwarta mo. Anong tawag noon? Sa Romans, ang tawag noon, tribute. Ano yung tribute? Para sa gobyerno. Ang tunay na converted na Kristiyano, honest sa pagbayad ng taxes. Honest. Hindi ka man dadaya, hindi ka man luloko. Ang Pilipinas mayaman. Pero dahil sa ganong klaseng ugali, hindi maganda ang nangyayari. So yan ang takbo ng kwarta. Huwag mong unahin yung family. Huwag mong unahin yung saving mo. Huwag mong unahin yung poor. Huwag mong unahin mo muna yung Diyos. Bakit? Siya ang nagbigay sa iyo ng lakas, ng trabaho, nagbantay, lahat sa iyo. Nagbigay ng buhay. So unahin mo yung Diyos. Kung ayaw mong makinig, di huwag kang makinig. May Diyos man ang kalibutan, di ba? May Diyos ang sanglibutan. Remember, what belongs to God, it belongs to God. Hindi mo yan makukuha. Hindi kita tinatakot. Pinagsasabihan lang. Alright, out of that, sa verse 22 and to 34, ng Liok, hindi natin babasahin, ito nakasulat, the sequel of the parable. Jesus encouraged His disciple to concentrate on being rich, what? Toward God, rather than being overly concerned with material prosperity. Yan ang kanyang itinuturo sa disipulo. Now, paano ka nagiging overly concerned sa tinatawag nating material prosperity? Paano? Anong sabi sa verse 34? Sell that ye have, give alms, provide yourselves what? Bags which wax not old, a treasure where in heaven that faileth, where no thief approaches, neither moth corrupted. For where your treasure is, there will your heart be also. Yan ang kanyang turo. Nakasulat pa yan sa Matthew chapter 6. See? So kung mayroon kang saving dito sa lupa at mayroon kang investment dito sa lupa, ang sabi ni Kristo, dapat magkaroon ka na ng investment sa langit at dapat magkaroon ka rin ng saving sa langit. Paano mo ginagawa yon? Kaya kung tatay ka, yung anak mo, tinuturuan mo agad. At the age na 3-year-old or 4-year-old or 2 years old, kapag binigyan mo ng kwarta, ini-explain mo na agad. Anak, ito ang kwartang ito, galing yan sa Diyos. May portion na dyan ng Diyos. Yan ang matalinong tatay, matalinong nanay. Yung tatay na hindi tinuturo yan, at yung na hindi tinuturo, sabihin ko sa iyo, bubo, hindi mo alam ang pagiging tatay at nanay. Magalit ka sa akin kung gusto mo. Bakit? Kapag na-train niyo yung anak niyo at the early age kung paano tuparin ito, hindi siya magiging problema pagdating sa kwarta. Hindi. Tanda niyo yung sinabi ko, totoo yan. Yung anak ko, nung sila pumasok sa ano ba yung pinakabababa? Sa kinder, bababa pa sa kinder? Nursery. Tinuruan ko na ito. Mayroon niyang para sa Diyos. Mayroon niyang para sa saving. Mayroon niyang para sa pagkain mo. Mayroon niyang para pa sa ganito. Tinuruan ko yan. See? Pina-eskwela ko yan sa UP. Dala-dala yung aking ATM. Kung ano yung instruction ko, nakukunin yun lang. Wala.
Hindi nanakaw, hindi nagkukuha sobra. Dalawa yan. Sa UP Diliman, yung anak kong lalaki, 2 times siyang pumunta sa Cebu. Yun din ang dala-dala. Hindi yang kumukuha ng anumang hindi nasang-ayon. Bakit? From the very beginning, tinuruan mo kung paano magtanga ng kwarto. Yan ang sinasabi ni Kristo. Anong sabi niya dito sa verse 33? Sell that ye have, give alms, provide yourself bags, which wax not old, a treasure in heaven that faileth not, where no thief approaches, neither moth nor corrupted. For where your treasure is, there will be your heart also. So nasaan yung kayamanan mo? Sa lupa? Sabi sa 2 Peter, diba sa 2 Peter, kung ang kayamanan mo nasa lupa, diba sabi sa 2 Peter. 2 Peter chapter 3. Anong sabi dito sa verse 10? But the day of the Lord will come as a thief in the night, and the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also, and the works that are therein shall be burned up. And ulit pa yan sa versikulo 12, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall be melt with fervent heat. So, isa yan sa area at yan ang tinuturo ni Kristo. Then, pumunta tayo sa number 6, parable of the watchman servant. Alright. Wala yang specific na sitting, pero nakadugtong yan sa sa rich fool. Alright. Tinatawag na thematic link. The disciple of Jesus are warned not to be like the rich fool, but as he will lead them, they must be faithful and watchful, so that when he return, he will what? Reward them. Watch is the keyword in eschatological text. Servants must be ready for the unexpected time of return of the master. Be prepared. Peter asked Jesus, speaking directly to them. Tama sa 12:41. Anong sabi? Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all? See? And the Lord said, Who then is the faithful and wise steward? So naroon na yung parable. Verse 45 until verse 48. Anong sabi? 43. Blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so doing. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath. But if that servant say in his heart, My Lord, delayed his coming, and shall begin to beat the men servant and maidens, and to eat and drink and be drunken, the Lord of that servant will come in the day when he looketh not for him, and an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him with his portion with the unbelievers. And if that servant which knew his Lord will, and prepared not himself, say yung isa evil, yung isa hindi naghanda. Anong sabi dito? Neither did according to his will shall be beaten with many stripes, but he that knew not did commit things worthy of stripe shall be beaten with few stripes. For unto himself, but for unto whomsoever much is given, much is what required, and to whom men have committed much, of him they will ask the more. The parable of the watchful servant.
At kung babasahin mo yung 49 to 59, yan ang sequel. Anong sequel? Speak the Lord's separation of men and men's lack discernment relative to person and message. Alright. Now, binasa nyo ba? Nakita nyo? Ito yung pinaka-importanting dapat nating maintindihan sa parable. See? Unang-una, we have the faithful and prudent servants. Anong ibibigay sa kanya? Reward. Kung itatransfer mo yan at i-apply mo sa simbahan, ito yung faithful and prudent pastor, men and member. Anong kanyang tatanggapin? He will be what? Rewarded. Then, on the other side, naroon yung tamad, indulgent, violent, at critical na servant. Anong sabi sa binasa natin? He will be punished. Then, hindi lamang lazy and indulgent and violent, naroon yung unproductive servant. Katulong nga, pero wala mang bunga. Hindi mo mapagkatiwalaan. Anong sabi dito? Sa verse 47, he will be what? Beaten with many stripes. Dinaroon yung ignorant na servant. Walang alam. Anong sabi sa verse 48? He will be beaten with few stripes. Naroon yung evil servant. Violent. Ang sabi sa verse 46, but the Lord of that servant, he will come. Alright. Si violent, it will come in the day when he looketh not for him, and an hour when he is not aware, and will cut him what? Asunder. Alright. At naroon yung master. Tinatawag will reward the servant. Nawala yung reward. The master will reward what? The servant. See, pag pinag-aralan mo, ano yung itinuturo ni Kristo? See? Napaka-importante as servant, ha? As servant, number 1, you are watchful. See? Number 2, you are what? Serving. Nagtatrabaho ka. Hindi ka natutulog. Is required to all, and the light of the unknown time, the master will come. At yan ang tinatawag nating call ni Kristo sa lahat ng simbahan in our time. Na yung pastor, yung men, yung member, must be what? Must be watchful. We do not know when Jesus Christ will come. We do not know. There is no sign for the rapture. Ang sabi niya, He is coming like a thief. See? Yung second coming may sign, pero yung rapture wala. Sabi niya, even the sun, hindi niya alam. Therefore, ano yung attitude na itinuturo ng parable? As servant, we need to be watchful. Paano tayo magiging watchful? Kung tayo active and faithful sa ministry. See? Na hindi ka na-overcome ng iyong problema, hindi ka na-overcome ng iyong burden, hindi ka na-overcome ng iyong need, hindi ka na-overcome ng iyong relationship sa ibang tao. Kasi mayroong mga miyembro, kapag nagkaroon ng masamang relationship o hindi magandang relationship sa ibang miyembro, absent pag linggo. Absent din pag prayer meeting. Pumunta ka, Bible study. Wala din sa Bible study. Oh. Bakit? Na-overcome ng relationship or relational problem. Sabi ni Kristo, no. You must be watchful, you must be serving because you do not know
when the master will come. And when the master will come, he will reward what? The faithful servant. See? The unfaithful what? Will be punished. Yung iba with many stripes, yung iba with few stripes. Oh. At dapat yan nasa puso ng bawat anak ng Diyos. Remember, ang kausap dito, mga apostoles, tignan mo sa verse 41, Then Peter said unto him, Lord, speakest thou the parable unto us? Sa ibang salita, ito rin ay para sa atin. Kung in the time of the apostles, sinabi ni Kristo, be watchful and serve faithfully, much more in our time, 2025 na ang nakaraan or 2,000 na ang nakaraan years. The more na tayo maging watchful at maging faithful. Kaya pag binigyan ka ng responsibility, be responsible. Amen. See? Binigyan ka ng pastor ng responsibility, be responsible. O, binigyan ka ng teacher mo ng be responsible. But do not do it because sinabihan ka, gawin mo ito. Do it joyfully because naglilingkod ka sa Diyos. Naintindihan nyo? Yan pagkakaiba. Pag binigyan ka ng boss mo sa trabaho, ginagawa mo, di ba? Bakit mo ginagawa? Kasi may sweldo ka eh. Sinisweldohan ka, di ba? Oh. Ampay nun, hindi ka susweldohan, ang ibibigay so greater and higher than sweldo. At ang isa doon, you will be rewarded. You will be what? Rewarded. Tingnan mo yung nakalagay sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Tingnan mo sa verse 10. For God, nakita ang Bible nyo, inopen nyo, is not unrighteous. What? To forget your work and labor of love. See? Kung maglilingkod ka sa Diyos, kung maglilingkod ka sa gawain ng Diyos, ibig sabihin, kung magtatrabaho ka sa gospel o sa simbahan, dapat sukatin mo ng ganito. Yan ang gagamitin mo. Huwag mong gagamitin ito. Logi ka. See? Ang gamitin mo, ito. Naintindihan nyo ba? Pag ministry ang pinag-uusapan, ang ginagamit na measuring instrument to carry on the work is what? Ito, love. Hindi ito. Kapag ito, mapapagod ka. Kapag ito, magiging kang masaya. Naintindihan niya? Kahit kuba ka na sa kadadala, dahil ang bigat-bigat ng dala-dala mong gawain, masaya ka pa rin. Bakit? Ginagawa mo out of love. Pero kung ginagawa mo out of money, kahit toothpick ay dala-dala mo, hirap na hirap ka. Bakit? Kwarta ang sukatan eh. Toothpick lang, hirap na hirap ka. Alright, so narito yung sabi dito. This parable speaks of, number 1, watching. Number 2, serving. Number 3, reward. Number 4, unexpectedness of the master's return. Number 5, degrees of punishment. Number 6, treat to the master. And number 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, degrees of reward.
Alright. Tingnan mo sa 1 Corinthians kung paano yan pinaliwanag ni Pablo. 1 Corinthians chapter 3. Alright. Now, sa verse 11, mayroong tamang foundation para maglingkod sa Diyos. That foundation is what? Jesus Christ. And verse 12, there is a warning. Now, if any man build upon this foundation, see, ano yung pwede mong i-build sa foundation na no other than Jesus Christ? See, ang ginamit na lingwahe para maintindihan natin is quantitative and qualitative. Ano yung qualitative? Gold, silver, and precious stones. Ano yung quantitative? Wood, hay, and stubble. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which hath built thereupon. Saan mo itinayo? Hindi sa pangalan ng pastor. Hindi sa pangalan ng sino mang miyembro. Hindi sa pangalan ng sino mang magaling na tao. Dapat itinayo mo kay Kristo. Amen. Kalagay sa verse 11. See, if any man's work, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall be what? Receive reward. If any man's work shall be what? Born, he shall what? Suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Tapos sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Say, according to that he hath done. At dalawa lamang ang pwede mong gawin. Ano yung number 1? Good. Ano yung number 2? Bad. See? So anong klaseng servant ka? Good or bad? Anong klaseng pastor ka? Good or bad? Anong klaseng men ka? Good or bad? Anong klaseng teacher ka ng children, ng young people, ng adult, o ano pa man ng Bible sa good or bad? Ang sabi dito, whether it be good or bad, knowing, therefore, alright, whether it be good or whether it be what? Bad. So dalawa lang ang klase ng trabaho. At ang isang sukatan na ang trabaho mo ay bad, hindi nakatayo kay Kristo. Basahin nyo sa Colossians. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Anong sabi dito ng banal na kasulatan? Colossians chapter 3. Verse 23. And whatsoever ye do it heartily as to the Lord and not unto men. Tingnan mo sa versikulo 22. Servant, obey all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleaser, but in singleness of heart, fearing God. Tamo sa 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Verse 31 ata. 1 Corinthians chapter 10, verse 31 or verse 30. Anong nakasulat? 31 nga. Chapter 10, verse 31, 1 Corinthians. Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Kita nyo? Kung ikaw bilang miyembro, lahat ng ginagawa mo ay para sa pangalan ni Kristo at for the glory of God, hindi ka magmumurmur, hindi ka magko-complain.
Walang mabigat, walang mahirap kapag yan ay for the glory of God. Ngayon, natuto na ba kayong maglingkod for the glory of God? Paano ka nagtatrabaho sa loob ng simbahan? For example, nag-aayos itong mga upuan na ito. Paano mo ginagawa yon? Now remember, ang tawag dyan sa Bible is ministry. Say, Romans chapter 12, number 1, ano sabi? Preaching ba yon? A prophecy. Say, let him prophesy. Number 2, ministry. Number 3, exhortation. Number 4, pa, hanggang sa katapusan, showing mercy. Yung ministry doon, yan ay serving. Servanthood. See? So yung maglinis nito, mag-ayos nito, o saan man lugar may service, naroon ka, tuwan-tuwa ka, naglilinis, nag-aayos, ginagawa ng buong puso, naglilingkod ka sa Diyos. Pero kung nanonood ka lang dyan, yung kasama mo, pawis na, dadunod ka lang ganyan, wala kang puso, wala kang isip, wala kang mata, bulag ka, oh. Anong problema mo? Di malaki? Okay, naintindihan niya? Gaano man kaliit ng trabaho para sa Panginoon, gawin for the glory of God. Gaano man kaliit, gaano man kalaki, gawin sa pangalan ni Kristo. Hindi ka magsisisi. Then, sa verse 13, o chapter 13, verse 6 to 9. Mayroon pa ba tayong time? Mayroon pa, di ba? Alright. Tama, sa Luke chapter 13, 6 to 9. Alright, so nagkaroon ng sa 12:49 to 59, naroon yung tinatawag nating sequel of the parable. Then sa chapter 12, o chapter 13 rather pala, excuse me, verse 6 to 9. Ito ang nakasulat. Tama? Kung babasahin mo sa 13, naroon yung sabi ni Kristo, yung mga Galileans na namatay. Saka yung mga siluwam na mga namatay. Ang sabi ni Kristo, I tell you nay, except they repent, they shall what? They shall all likewise perish. Yan ang tinatawag nating background ng fig tree. Alright. Tapos sa 6. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. See? Yung master, yung may-ari ng kung sa atin sakahan, pinuntahan niya yung yung kanyang vineyard, wala siyang nakitang bunga. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well, if not, then after that, thou shalt cut it down. Alright, so the parable of what? Of the fig tree. Nakita yung kwento? Alright, bago sinabi ni Kristo, sabi niya, kung hindi kayo magsisisi, sabi niya, yung bang namatay na taga-Galilean, mas makasalanan kaysa sa inyo? Sabi ni Kristo, no, kung hindi kayo magsisisi, you will all likewise perish. Yung bang namatay na nahulog na sa siluan, mas makasalanan kaysa, no, ang sabi, except ye repent, ye shall all likewise perish. Then, nagturo siya ng parable. Alright, nasa na yon? Ito ba yon? The parable of the barren fig tree.
Alright. Ano yung nais ni Kristo na matutunan natin lahat kasama ng mga disipulo? See? Yan ang unang sequence. The Galilean unexpectedly namatay. Mas makasalanan ba sila kaysa sa atin? Kasi namatay sila agad? Alright. The Selumites unexpectedly cut off. Ganon din. Pero anong sagot ni Kristo? Both. I tell you na, except ye repent, ye shall likewise perish. Dinaroon yung fig tree. Naganap siya ng bunga sa fig tree. Alright. At yan ay nagsisignify ng unfaithful na Israel. See? At anong klaseng puso mayroon ang unfaithfulness? Harden. See? Ang believer na unfaithful, mayroong puso yan harden. Pag pumunta yan sa simbahan at makarinig ng preaching, bakit pastor ako tinitira mo? Harden. Huwag kayo magagalit sa akin, nagbibigay lang ko example. Yung isa naman is, faithful. Yan ang natural olive branch. Yung unfaithful, hindi lang ganon mag-attitude. See? Hindi lang iba. Marami pa siyang attitude na magpapakita ng unfaithfulness. At anong sabi ni Kristo? 3 and 5, without repentance, you will what? Perish. At yan ang tragedy na nararanasan ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Why? Because we are living in what? A fallen, deceived, defiled, deformed, dying world. At naroon yung sabi nung sabi niya sa verse 8, Lord, let it alone this year also till I shall dig about it and what? Dung it. Need of repentance. Yan ang pinaka-importante. Now, makinig kayo. Sabi ko sa inyo, ito ang ating trabaho. Kaya itong pulpito, hindi ito ginagamit para mangbakbak ng miyembro. Hindi na niya? Hindi ang ginagamit. Ginagamit yan para mag-explain ng salita ng Diyos. Ano yung pagkakaiba? See? Kung magtatrabaho ka man ng trabaho ng Panginoon, ito nakasulat. Preach the word, be instant in season, out of season. Anong libro yon? 2 Timothy chapter 4. Nakalagay, reprove, rebuke, exhort. Alright. Now, anong ginagamit mo? Itong ito. Ini-explain mo ito para ma-intindihan. When the Bible is explained and expound and exposed through what we call preaching and teaching, the Bible minister into the heart of man. Either it minister to reprove, either it minister to rebuke, either it minister to exhort. Hindi ikaw yung salita ng Diyos. See? Pero mayroong mga pastor at mayroong mga lingkod ng Diyos, Bible teacher man yan, dahil mayroong tinatago na galit sa puso, hindi ini-explain ito. See? Namamaril,
yung ginagamit yung John 3:16. Hindi John 3:16, M16 ang ginagamit. Instead na John 3:16, M16. Saan ang sample niyan? Nehemiah chapter 8. Basahin natin uli. Nehemiah chapter 8. Nehemiah chapter 8. Taman sabi sa verse 8, so they read in the book of the law of God what? Distinctly. And what? And gave the sense. And caused them to understand the reading. At kung babasahin mo dyan, ang product niyan ay revival. Yan ang isa sa pinakamagandang revival in the time of Ezra and Nehemiah. Revival yan. See? Tingnan mo sa chapter 9, verse 1 until verse 2. Now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloth and earth. And the city of Israel separated himself from all what? Strangers. And stood in what? Confessed their sins and iniquities of their father. And they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God, one fourth part of the day, and another fourth part they confess. And what? And they worship their God. See? Ang nagpo-produce ng revival ay ang salita ng Diyos. See? Kung babasahin mo sa tinatawag nating kingdom ni Judah, dalawa yung kingdom, di ba? We have the kingdom ng 10 tribo, tinatawag yan Israel, Northern Kingdom. Ang capital niyan ay Damascus, ang leader niyan ay si Jeroboam. Yung 2 tribes, ang tawag niyan ay Southern Kingdom, at ang capital niyan ay Jerusalem. Lahat ng king dito, lahat yan ay evil. Wala diyang revival kahit isa. Dito sa Judah, marami diyang king na evil, pero marami diyang king na good. Ang isa ay si Joash, yung bata. Kita mo? Saka sino pa? Sabi ko doon sa mga member, please open your Bible in the book of Hezekiah. At nag-open man sila, book of Hezekiah. Oh, wala man book of Hezekiah, di ba? Isa yon sa good king. Oh. Mayroon doong revival after revival. At alam mo kung bakit mayroong revival? Kasi binabasa ito, pinapaliwanag ito, at itinuturo ito. Basahin nyo yung story of revival in the kingdom of Judah. At makikita mo itong sekreto. At walang revival, hanggat walang repentance. Walang productivity hanggat walang repentance. Kahit anong pagmalaki mo, walang productivity without repentance at walang revival without repentance. Kaya nais kong malaman nyo, ang kailangan ng buong mundo ay revival at hindi ang maraming naliligtas ang magpuproduce ng revival. Ang magpuproduce ng revival, kung ang bawat believer handang lumuhod, humingi ng patawad sa Diyos at bumalik sa Diyos at bumalik sa bawat isa, doon nagkakaroon ng revival. Kung gusto nyong malaman, basahin nyo yung revival sa panahon ni Ezra and Nehemiah, revival sa panahon ni Joash,
at ng iba pang mga kings. So ano yung parable of the fig tree? The importance of repentance. Tingnan mo ang sabi sa 1 John 1:9. 1 John 1:9. Ito ang nakasulat. 1 John 1:9. Alam mo yung 1 John 1:9, ang pinag-usapan dyan, believer, hindi unbeliever. Anong sabi sa 1 John 1:9? If we confess, hindi unbeliever. Kung minsan ginagamit niya soul winning, di ba? Pwede rin yun. Pero kung titignan mo, sino bang kausap? Sino bang pinagsasabihan? Kanino nagre-repair yung we? Sino yung sumulat ng 1 John? 5 libro ang sinulat niya. John, 1 John, 2 John, 3 John, and Revelation. Anong pangalan noon? John the Beloved. Nung sinulat niya ito, siya ay almost 100 years old. Sinulat niya ito sa simbahan sa Episa. Anong sabi niya? If we confess our sins, what? He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tama sa verse 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Chapter 2, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. For he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. See? Kasi ito ang nagre-rebuke, ito ang nagre-reprove, ito ang nag-i-exhort. Ang gagawin lamang ng sinumang Bible teacher, itinuturo ito, minus nothing plus nothing. Ngayong panahon, mayroon ng mga extra na parang magturo nito. May drama-drama. See? Pumunta yung Amerikano sa Pilipinas, nagdrama-drama. Nakita ng mga Pilipino, drama-drama rin yung Pilipino. Sino bang example? 1 Peter chapter 2 verse 21. Living as an example that we should follow his step. Na hindi maganda yung magdrama-drama. Pero kung yung tao na kukonvince lang dahil sa drama-drama mo, paiyak-iyak mo, walang kwenta yun. Mayroong invitation na ganito eh. Yung pastor magkukwento ng malungkot na kwento. Tapos paiyak-iyak. Tapos yuko ang ulo, pikit ang mata. E di, of course, yung mga miyembro is na lungkot, di puntahan sila. Oh. Pero nasa yung Holy Spirit. See? Remember, every invitation, whether you like it or not, it must be done through the power of the Holy Spirit and for the glory of God. Not for you, not for the church, not for anything else. Whatsoever you do, whether in word or in deed, whether you eat, ano pa yun? Or drink, or whatsoever you do it for the glory of God. Alright. So naroon tayo sa number 7. Ang susunod niyan, kung titingnan nyo, is the parable of the leaven and the mustard seed. Yan ang susunod. Alright. The parable of the leaven and the mustard seed. Alright. Pag-aaralan natin yan this coming Saturday. Kayo ba na nag-attend, gusto nyo bang talagang matuto? Baka narito lang kayo dahil nag-prayer meeting tayo. Ha? Yung mga men, ini-encourage ko mag-aral kayo. See? Kung gusto nyong maging active at faithful at biblicist sa inyong pagtuturo at sa inyong pamumuhay, it is very, very, very important na kayo ay nag-aaral with all your heart,
with all your soul,ag-aating kayo, at mayroon kayong humility na matuto. See? Hindi ko kayo pinipilit, pero ang encouragement ko sa inyo, mag-aaral kayo. Dapat tayo, dapat tayo, kung tayo magdadala nito, dapat tayo ay well equipped and properly equipped. Now why? Temo sa James chapter 3. Temo sa James chapter 3. Ito ang nakasulat. Karamihan ng mga pastor dyan, ituturo yung tongue. Ini-emphasize yung tongue, di ba? Oh. Alam ba yung pinaka-context ng tongue? Bakit mayroong exposition regarding the evil of tongue? Temo sa verse 1. Ano ang context? Be not, my brethren, be not many, master, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and also able to bridle his tongue. Then, exposition at explanation ng power of tongue. Anong context? Teaching. Hindi ordinary yung magturo ng salita ng Diyos. Dapat kung magtuturo ka ng salita ng Diyos, nagtuturo ka ng tama. Huwag mong gagamitin yung gift of tongue. Ang tawag yan, the gift of communication. Sa maling paraan, at ang isang area na ginagamit ito ng tao sa maling paraan is by way of preaching, by way of teaching. That's why you need to study. Oh. At remember, exposition yon ng tongue. Ang summary niyan ay nakalagay sa Exodus chapter 20. Ano yung Exodus chapter 20? Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Bakit? Magturo ka ng mali, that is false witnessing. False teaching. So kung kayo, bago tayo matapos, bakit nito si Iris? Ano ba ito? Alright. Ito lang. Ganon din eh. Ito, dito lang. Ganyan Context, interpretation, and application. Dapat alam mo itong context para mayroon kang proper interpretation, para mayroon kang right application. Kapag hindi mo ito alam, in-interpret mo lang, mali. Kaya kung magtuturo ka, dapat binabasa mo, for example, tuturo mo James chapter 3, basahin mo yan 10 times. Kung mababasa mo ng 20 times, much more. Why? Because you will be given deeper absorption and deeper understanding of James chapter 3. As, for example, binasa mo number 1, sulat mo, itong naintindihan ko. Number 2, ito. Number 3, at sa number 20, ito. Pag tinignan mo yung sinulat mo, after 20 times of reading, mayroon kang makikita na magandang pwede mong ituro. Yan ang discipline sa pagtuturo. You read the Bible na mahaba. See? 10 times ang pinaka mababa, pinaka maiksi. At hindi lamang binabasa mo, linuluto mo yan dito. Linuluto mo dito. Kaya habang nagdadrive ka, nagluluto ka ng preaching mo. Mag-ingat ka lang, baka babagka ka. Habang natutulog ka, nananaginip ka rin na nag-aaral ka.
Gumising ka para mag-aaral ka. Totoo yan. Ako, lahat ng preaching ko, tagal-tagal ko nang nagtuturo, dito muna yung matagal. Hanggat narito. Saka ko lang isusulat. Pero, binabasa ko yung Bible. Yan ang sample na nais kong malaman niyo. Kung susundin niyo yan, ang sabi namin, you will be a good teacher of the Word of God. Kung hindi niyo susundin, then remember James chapter 3. Alright. O Pastor Nilo, halika na dito kasi ikaw ang pastor dito. Tapusin mo na. Thank you very much. God bless you. Wala tayong time para magtanong kasi may isang oras dito. Ito. Okay, so sa Pen of this Church, kahit tayo na mag-enroll po kayo, hindi na tayo attend, hindi na, enroll yourself, magkakaroon tayo ng commitment. Kapag hindi natin i-enroll ng sarili, hindi tayo magkakaroon ng commitment. Kailangan natin. Okay, tayo po natin tayo, at close po natin sa ating mga nalangin. Our grace God and our Father in heaven, the Creator, God, our loving God in the earth. We thank you for this great privilege to learn from thy words, so that these words be our guiding principles in serving you. We thank you for the life of our pastor, for giving us, to mentoring us, giving us the right understanding and interpretation of the word. Please help every one of us that this word remain be properly a depository of the truth, and not only a depository of the truth, but a disseminator of the truth, that only they may be exalted and magnified as we serve Him. We thank you for the life of our Dr. Tanyerla, giving us this great privilege and this help Him, giving the wisdom that morally need, so that He imparts His wisdom to us, and also the good health that He needs. Together with His family, His blessed our life. And our senior pastor, we thank you for His presence, and guide us, guide us, the church to involve ourselves in the service of God. And the rest, and remember of this ministry, and Baptist Church Divine, and Baptist Church of Divine, please help us to be a partners of your in propagating the gospel. Yes. Ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wala kayong prayer meeting offering?